Ipinasa na ng Titan Ultra ang kanilang papers para sa darating na Commissioner's Cup sa PBA upang ipaalam ang kanilang final roster, at sa roster nga na yon kasama na po si Greg Slaughter, at sa wakas nagkaroon na ng terms at deal. Pinag-sign na nila si Greg kasama din ang kanyang uniform players contract. Tinanong ng media ang tungkol sa inclusion ni Greg at kung okay na ba ito sa PBA. Ayon sa mismong owner, yan ang hindi niya alam. Basta ang alam niya sa ngayon, nagkakaayos ng Titan Ultra at ang kampo ni Greg pati pamilya niya sa deal. Kasunod pa rito, sinabi din ng owner na mas niliitan daw muna nila ang deal kumpara doon sa naunang offer sa kanya. Dahil ang una naman daw niyang gagawin ay patunayan muna sa lahat na desidido siya na bumalik at lubos siya nagpapakumbaba sa PBA at sa Titan. Kahit maliit ang offer, sumabak pa rin. So parang ganun ang dating. Pero later on, depende sa performance ni Greg, agad naman daw nila itong lalakihan. Kailangan lang talaga na may patunayan muna si Greg dito. Pero nilinaw naman ng owner na hindi naman daw to gaanong binawasan, konti lang daw. So sa tansya ko mga nasa 400k to, imbes na 450k sana yon. Dinagdag din niya yung tungkol sa umano pagkakaroon ng silent ban kay Greg. Sa totoo lang, hindi pa rin talaga makakumpirma ng owner yung sa silent ban, pero mapapatunayan lang daw yan once na ipasa na sa PBA office ang roster update or lineup papers nila. Tapos biglang hinarang. Yun ang sasagot sa matagal ng tanong kung totoo ba na na-silent ban siya o hindi. Kapag naipasa na at nag-proceed ang lineup, ibig sabihin, ino-honor ng PBA na makabalik siya at wala pala talaga siyang silent ban. Sinabi pa ng Titan owner, minsan lang naman sila magkaroon ng pagkakataon na makahatak ng 7-footer tapos sa harangan pa, hindi daw yun patas at mas lalo lang pinapahina nitong credibility ng PBA. Sana naman daw para sa patas na kompetisyon, payagan na raw sila na magkaroon man lang ng Junmar stopper para maging balanse konti ang liga. Matagal na raw sila nagkaroon ng malaking interes na kunin ng mamang to. Pero meron daw order or utos galing sa taas, yun lang. Kaya marami nagdududa sa bagay niyan. At hindi pa rin kami sigurado kung nakausap na ba niya yung boss ng Hinebra kasi doon yung nagsimula. At marami yung haka-haka na si Boss Al daw pumipigil na pabalikin siya. Which is in fact, dapat naman sana na walang karapatan ng governor na pigilan ng isang player na bumalik. Ang desisyon ay manggagaling sa PBA Commissioner maliban kung pagkakaisahan ng governor si Greg. Napakahirap niyan. Kung nagkasala man si Greg dahil sa sobrang pagka-expressive niya noon sa PBA, humingi naman siya ng tawad. Bakit di nalang patawarin? Alang-alang na lang sa kanyang pamilya. Kung hindi magkasundo ang Northport, Titan Ultra na eh. Iba na yun ngayon. Dahil hindi na sila Northport, ibang franchise na. Karugtong din po nitong tungkol sa Titan Ultra roster, meron pa silang gustong isama na player na may problema din sa PBA gaya ni Greg, si Terrence Romeo. Sa katunayan, kinakausap din siya ng management kasi si Romeo wala namang issue ng silent ban at ayon kay Romeo, open naman daw siyang bumalik sa PBA anytime. Ang nag-iisang bagay lang na pinagkakadismayahan niya, yung araw-araw siya sa practice tapos marami daw palang sinasabi sa kanya. Si Romeo kasi, siya yung player na laging naka-takeover mode. Hindi natin alam, baka marami palang nagkomento na hindi maganda sa kanya kasi nga ganyan ang playing style niya. At kahit kailan, hindi na siya nagre-reklamo tungkol sa playing time niya dun. Wala naman siya sinabi kung saang team to, pero klarong-klaro naman na sa San Miguel. SMB lang naman ang latest team na nilaruan niya. At sa SMB naman, parang pagod na sila sa kaka-injure ni Romeo. Para silang nagbabayad sa isang player na 2 games lang magagamit tapos mawawala na naman ng 1 buwan. Wala naman ding kwestiyon ng SMB tungkol sa talento niya. Alam naman nila kung gaano to kalakas. Sadyang injury prone lang talaga siya. Ngayon, kung kukunin siya ng Titan Ultra, worth it pa naman si Romeo. Kaso hindi na siya gaya nung dati na pang frontrunner ang datingan. Dagdag pa ni Romeo, kaya naman daw niya maglaro kahit hanggang 40 years old pa. So wala man lang issue sa PBA si Romeo. Sa palagay ko mas mauuna pa to sa Titan kaysa kay Greg. Wag naman sana or dapat sabay na lang sila dalawa. Anyway, sana may mapatunayan pa si Romeo sa PBA.